Santo. Amen. Magandang gabi po. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Diyos, kalikasan ng tao, sa takdang panahon ay pinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, makaakyat nawa sa iyong kinaluluklukan ang aming panalangin upang ang dakilang misteryo na pagkakatawang tao ng anak mo ay maipagdiwang namin ng may wagas na loobin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa, ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Pagkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leyon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit
ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang atin pong itutugon? Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Tayo pong lahat. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain, bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga iskriba at Pariseyo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniutos ko, tumindig ka. Dalin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. "Nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay," wika nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating o Adbyento,
Lunes. Kahapon, ang ipinagsisigawan sa atin sa Ebanghelyo na mula kay San Juan Bautista ay sabi, pagsisihan at talikdan ang inyong mga kasalanan. So nakasentro yung paghahanda doon sa tamang pagsisisi at pagtalikod. Kaya, gaya na madalas ko pong nasasabi, na baka maubos ang oras natin sa kakahanda ng mga external na mga decorations, na mga paghahanda natin, pero yung pagkukumpisal, yung pagsisisi sa kasalanan, baka lumipas ulit ang panahon ng Adbyento, ang panahon ng Kapaskuhan, hindi na naman tayo makapunta para magkumpisal. Kayo na lang po ang sumagot, ha? Kailan ba kayo huling nagkumpisal? Kayo na lang sumagot, ha? Pero tandaan ninyo, kapag tayo po inabutan at hindi tayo nakapagsisi sa ating kasalanan, alam nyo na ang punta natin, impyerno. So, medyo paghandaan natin yun, ha? Kasi hindi rin basta-basta papasok ka na lang, pupunta ka na lang, magkukumpisal na. At huwag mong sasabihin na, nagsisimba naman ako araw-araw. Hindi ganun yun, no? So, sana po mayroon tayong ganyang lakas ng loob na makapagsisi sa ating mga kasalanan. Ngayon, sa ating Ebanghelyo, tingnan natin kung nasaan ba tayo sa tatlong grupo ng mga tao sa Ebanghelyo para ang isang tao ay mailapit at mapalapit sa Diyos. Meron po ditong kiwento na may isang paralitiko, no? Alam niyo naman yung paralyzed, hindi makagalaw yan. Sabi dito na nakahiga lang, nasa loob ng bahay si Jesus. So yung tatlong grupo, una, yung mga walang pakialam. Grupo ng mga taong walang pakialam. Kasi sabi sa kwento, walang madaanan. Gusto sanang ipasok yung paralitiko, pero walang madaanan. Ibig sabihin, walang pakialam dun sa nasa likod na sana bigyan ng pansin, bigyan natin ng space para makapasok. Kasi lahat naman tayo parang okay naman. Nakikiusi lang naman tayo. Gusto lang naman natin makita si Jesus. So, laging nandoon sa bagay na yan. Tingnan natin, no? Baka kasi ito yung mga tao na humahadlang o nakakahadlang para may taong mapalapit sa Diyos. Nga natin, isip, no? Baka di natin namamalayan. Wala akong pakialam sa inyo, basta ako magsisimba. Kasi baka mayroon tayong kailangan na kausapin, kailangan na hikayatin, kailangan tulungan, pero dinidedma natin o deadma lang tayo. Yun yung unang grupo. Yung pangalawang grupo ay itong mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, na imbis na matuwa na mayroong mapapagaling o matuwa na mayroong napatawad. Pero yung sabi, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Pero itong mga grupong ito, kini-question pa, bakit kailangan patawarin? O, isip tayo, no? Baka napapabilang tayo sa ganitong pag-uugali. Na imbis na, lalapit na hihingi na ng tawad pero baka tayo ang pumipigil. O tayo ang nagiging hadlang. May pangatlong grupo, ito yung mga nawa, no? Nawa, isa tayo sa mga ganitong tao na talagang nag-e-effort para matulungan ang kanilang kaibigan na mailapit sa Diyos. Kasi, biruin mo, no? Wala silang maraanan, walang gustong magbigay Walang gustong magparaan. So, anong ginawa? Umakyat na mo. Ini-imagine ko nga, paano ba? Ito yung mga bahay naman noon, talagang mga bato lang, flat, madaling akyatin. Tapos talagang may mga siwang naman yon, no? Kasi open space yung ibang bahay. Pero yung effort nila na matulungan yung paralitiko nilang kaibigan na mula sa bubungan, ibinaba doon kay Jesus.
At hindi naman sila nabigo. Dahil nakita ni Jesus yung kanilang kabutihang loob, yung kanilang pananalig para doon sa higit na nangangailangan. Hindi lang para sa kanila para doon sa higit na nangangailangan ng awa at habag ni Jesus para ito ay mapagaling. So, nasaan tayo dyan? Baka naman tayo talaga yung paralyzed, paralitiko, hindi makagalaw o ayaw gumalaw at mas pinipili nating wag na lang gumalaw. Kasi ahakbang ka lang di ba no? Ahakbang ka na lang papunta sa kumpisalan pero ayaw mo. Paralyzed tayo. Baka nangangailangan talaga tayo ng konting push. No? Baka nangangailangan talaga tayo ng mga tamang tao sa paligid natin na hindi hahadlangan, hindi ko kontrahin, kundi mas lalo pa tayong tutulungan para tayo po mapalapit sa Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat. Taglay ang ganap na pagtitiwala ng mga kaibigan ng lalaking paralitiko, manalangin tayo para sa paggaling at pagkabuo ng lahat ng tao sa mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway patuloy na kumilos upang matupad ang mapanligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway laging handang magpatawad sa iba dahil sa pagkaunawang tungkulin ito ng lahat ng sumusunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga taong wari bilanggo ng kanilang pagkamakasalanan, naway makatagpo ng tunay na kagalingang espiritual. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng ginhawa at pag-asa kay Jesus na nagdusa para sa aming lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga namayapa na ay mapatawad nawa sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan sa mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan naway kamtin. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Sa kaniyang pagdating na may malinis na puso at damdamin, kung di pa ating linisin bago siya dumating, upang maging kaaya-aya sa Diyos natin. Maganda, maganda sa pagdating ng magliligtas sa atin, si Jesus. Rey na Diyos, pag-asa at buhay natin. Tayo ba'y nakahanda sa kaniyang pagdating na may malinis na puso at damdamin, kung di pa'y ating linisin bago siya dumating, upang maging kaaya-aya sa Diyos natin. Tayo ba'y handa?
Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang ang aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.